Sabi mo, ako ang pundasyon ng buhay mo. Pero bakit ngayon? Ako ang ginagawa mong tuntungan para maabot ang ibang babae. Iniwan mo kami sa gitna ng ulan. Kinalimutan ang 10 taong sakripisyo para sa isang ranggong gawa sa kasinungalingan. Akala mo ba? Talo na ako. Hindi mo kilala kung sino ang babaeng pinakasalan mo, Enzo. Sa araw ng kasal nyo, ipapakita ko sa buong mundo na ang lalaking tinitingala nila ay isang basurang walang silbi kung wala ako. Handa ka na bang mawala ang lahat? Hindi mo ba talaga naiintindihan? You're an eyesore, Tessa. Isang malaking mantsa sa puting uniforme ko na kahit anong kusot ko ay hindi matanggal-tanggal. Do you really think a captain like me deserves a wife who smells like fried fish and cheap laundry soap? Ang mga salitang yun ni Enzo ay bumaon sa puso ni Tessa na tila mga pako ng kabaong, malamig at may kalawang. Nakatayo si Tessa sa maliit nilang kusina. Hawak pa rin ang sandok na ginamit niya sa pagluluto ng paboritong almusal ng asawa. Kaninang madaling araw pa siya gumising, tiniis ang lamig ng tubig para lamang makapaglaba at maplantsa ng maayos ang uniforme ni Enzo. Gusto niyang magmukhang kagalang-galang ang asawa sa harap ng mga nakataas na opisyal ng Naval Command, kahit na ang sarili niyang likod ay kumakabit na sa pagod. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang sandok sa gilid ng kalan. Pinagmasdan niya ang huling piraso ng pritong bangus na niluto niya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay itinulak ni Enzo palayo sa kanyang harapan na tila ba ito ay isang dumi. Ang bawat butil ng kanin na pinaghirapan niyang isaing ay tila naging abo sa kanyang paningin. Sa loob ng 10 taon, ang bawat sentimo ng sahod niya bilang isang hamak na labandera at mananahi sa mata ng publiko, habang palihim niyang ginagamit ang kanyang talino sa mga komplikadong disenyo ng makinarya para sa bansa, ay ibinigay niya kay Enzo. Siya ang hagdan, siya ang pundasyon. Ngunit ngayon ay tinitingnan siya ng asawa na parang isang basahan na tapos nang gamitin. Naramdaman ni Tessa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan na ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang batingaw ng babala. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay nanginginig sa ilalim ng kanyang kupas na apron. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng nararamdaman ang bawat ukit ng kahoy na tila ba doon niya nais humugot ng lakas para hindi tuluyang gumuho sa sahig. Pumasok sa kusina ang kanyang biyenan na si Doña Aurora, suot ang isang mamahaling seda na duster na binili rin gamit ang perang ipinadala ni Tessa noong nakaraang buwan. Ang matanda ay naglabas ng isang mapanuring tingin na tila ba ang presensya ni Tessa sa sarili nitong bahay ay isang malaking insulto. Enzo is right, Tessa. Huwag kang masyadong emosyonal. Isipin mo naman ang career ng anak ko. He is about to become a commodore at ang isang katulad mo? You are just a weight dragging him down. Utang na loob, pirmahan mo na ang mga papel na yan para naman magkaroon ka ng konting dangal sa sarili mo. We will give you enough money to start a small sari-sari store sa probinsya nyo. Hindi ba yun naman ang pangarap ng mga katulad mong galing sa putikan? Isang puting sobre ang inilapag ni Enzo sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng plato ng pagkaing hindi man lang niya tinikman. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Tessa. Marriage annulment papers. Sa tabi nito ay isang makintab na card, isang imbitasyon sa kasal. Ang pangalan ni Enzo ay nakasulat sa ginto, katabi ng pangalan ni Bella Montesillo, ang anak ng Vice Admiral. Tinitigan ni Tessa ang imbitasyon bago niya muling itaas ang tingin kay Enzo. Ngunit sa mga mata nito, wala siyang nakita ni katiting na pagsisisi o pag-aalinlangan. Parang ibang tao na ang nasa harap niya. Isang estrangherong tuluyan ng nilamon ng ambisyon. Ang lalaking minsan niyang inalagaan. Ang lalaking tahimik niyang ipinagtanggol at pinrotektahan
ang pangalan mula sa likod ng dilim. Ngayon ay handa na siyang talikuran. Ipagpapalit siya para sa isang ranggo at kapangyarihang hindi naman talaga karapat-dapat sa kanya. Is this the price of 10 years of sacrifice, Enzo? Ang bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalakbay mula sa isang malalim na hukay. Ipinagpalit mo ba ang lahat ng pinagsamahan nun natin para sa isang pirasong papel at isang babaeng hindi ka naman kilala sa likod ng uniformeng yan? Tumayo si Enzo, inayos ang kanyang collar at hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya ng diretso. Don't make this harder than it is, Tessa. Let's face it, hindi tayo magka-level. You belong in the kitchen and I belong at the top. At si Bella? Siya ang susi para marating ko ang rurok na hindi mo man lang kayang isipin sa panaginip mo. Lumabas si Enzo ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila bawat hakbang na lumalayo sa lahat ng binuo nilang pangarap. Naiwan si Tessa sa gitna ng kusina, habang ang anino ng kanyang biyanan ay tila isang buwayang naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa ilalim ng kanyang pighati, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang magalab, isang apoy na mas mainit pa sa anumang kalan. Dahan-dahang hinawakan ni Tessa ang imbitasyon. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa gintong letra ng pangalan ni Enzo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bahay ay nabasag ng isang malakas na kulog mula sa labas, hudyat ng isang paparating na unos. Ngunit para kay Tessa, ang bagyo ay hindi nasa langit, kundi nasa loob ng kanyang pagkatao. Paano kung malaman mo, Enzo, na ang susi na hinahanap mo ay nasa mga kamay na tinalikuran mo? Paano kung sa araw ng iyong pinakamalaking tagumpay, matuklasan mo na ang babaeng itinuring mong basura ang siyang nagmamay-ari ng korona mo? Isinara ni Tessa ang kanyang mga mata, at sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang pangako ang kanyang ibinulong sa hangin. Huwag kang mag-alala, Enzo. Ibibigay ko sa iyo ang kasal na hinding-hindi mo malilimutan. Isang kasal na magiging libingan ng lahat ng iyong kasinungalingan. Lumabas na kayo. Huwag niyo nang hintayin na kaladkarin ko pa kayo palabas ng gate na ito. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may dangal at silbi sa lipunan, hindi para sa mga palamunin na katulad ninyo. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na latigo na humahati sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito ay ang marahas na pagtapon ng 2 lumang maleta sa basang semento ng kalsada. Ang mga damit ni Tessa at ng kanyang anak na si Lia ay nagkalat, nababasa ng malalakas na patak ng ulan na tila nakikiramay sa kanilang sinasapit. Mahigpit ang pagkakahawak ni Tessa sa kanyang 7 taong gulang na anak. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Lia. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabagang lagnat na kanina pa nagpapahirap sa bata. Ang init ng katawan ni Lia ay tila isang hudyat ng panganib sa gitna ng napakalamig na panahon. Mama Aurora, parang awa niyo na po. Kahit si Lia lang po ang patuluyin niyo muna. May sakit ang bata, hindi niya kakayanin ang lamig sa labas. Ang pagsusumamo ni Tessa, ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay na sa basang lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa pinaghalong luha at tubig ulan. Ngunit ang matanda ay tumawa lamang ng mapait, isang tunog na walang bahid ng awa. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala na akong manugang na labandera. At ang batang iyan, baka hindi naman talaga yan dugo at laman ni Enzo. Sino ba ang nakakaalam kung anong ginagawa mo habang wala ang anak ko? Ang bawat salita ay tila isang saksak sa dibdib ni Tessa. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang puri. Gusto niyang isigaw na sa loob ng 10 taon ay wala siyang ibang minahal at pinaglingkuran kundi si Enzo. Ngunit mas pinili niyang yakapin nang mas mahigpit ang kanyang anak. Ang kaligtasan ni Lia ang tanging mahalaga ngayon. Kinuha ni Tessa ang kanyang luma at basang cellphone mula sa bulsa ng kanyang manipis na jacket.
Sa panginginig ng kanyang mga daliri, tinawagan niya ang numero ni Enzo. Isang ring, dalawa, tatlo, hanggang sa maputol ang linya. Sinubukan niya muli, ngunit sa pagkakataong ito, direkta na siyang dinala sa voicemail. Sa kabilang bahagi ng lungsod, alam ni Tessa na nasa isang marangyang ballroom si Enzo. Naroon siya, nakasuot ng kanyang pinakamagandang uniforme, humahawak ng baso ng mamahaling alak at nakikipagtawanan kay Bella Montesillo sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier. Ang init ng kagalakan ni Enzo ay kabaligtaran ng napakalamig na gabi na nararanasan ng kanyang mag-ina sa labas ng sarili nilang tahanan. Dito na lang ba tayo matutulog, Mama? Ang lamig po. Gusto ko na pong humiga. Ang nanghihinang bulong ni Leah. Ang boses ng bata ay tila isang malapit ng mapundong kandila. Tumingala si Tessa sa madilim na langit. Wala siyang makitang kahit isang bituin. Ang tanging nakikita niya ay ang malupit na realidad na wala na silang matuluyan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lamang matapos ang mga disenyo ng armas na naging susi sa promosyon ni Enzo ay nauwi sa wala. Ang lalaking binuo niya ang pagkatao ay siya ring lalaking sumisira sa kanyang mundo ngayon. Habang nakatayo sa gitna ng kalsada, pinalilibutan ng kanilang mga basang gamit, naramdaman ni Tessa ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang kanyang mga luhang dumadaloy ay tila nagiging bakal sa kanyang kalooban. Kung ito ang nais ni Enzo, ang makita siyang lugmok at walang kapangyarihan, nagkakamali ang asawa niya. Biglang nahati ang kadiliman ng kalsada ng dalawang malakas at nakakasilaw na ilaw mula sa isang sasakyan. Isang itim na SUV na may plakang pangmilitar ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang tunog ng makina nito ay tila isang malalim na ungol ng isang dambuhalang nagising mula sa pagkakahimbing. Huminto ang sasakyan at ang wiper nito ay patuloy sa mabilis na paghawi ng tubig sa salamin. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakauniforme na may mataas na ranggo batay sa mga bituin sa kanyang balikat ang bumaba habang may hawak na payong. Hindi siya tumingin sa kalat ng mga gamit, kundi diretso sa mga mata ni Tessa. Doktora Valeriano, ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na hindi kailanman narinig ni Tessa mula kay Enzo o kay Doña Aurora. 3 taon ka naming hinanap. Ang bansa ay nasa ilalim ng banta at ikaw lamang ang may hawak ng codes para sa ating defense system. Naghihintay ang Chief of Staff sa iyong pagbabalik. Nanatiling tahimik si Tessa. Ang kanyang muka ay basa ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab na sa bagong layunin. Tumingin siya sa malaking mansyon na nasa likuran ng gate, ang mansyon na itinuring niyang kulungan ng kanyang kaligayahan. Kunin niyo ang anak ko. Ang utos ni Tessa, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Dalhin niyo siya sa pinakamagaling na ospital ng militar. At pagkatapos, ihanda niyo ang lahat ng dokumento para sa proyektong Aegis. May kailangan akong bawiin. Pumasok si Tessa sa loob ng sasakyan, iniwan ang lahat ng basang damit at ang lahat ng alaala ng kanyang pagiging isang sunod-sunurang asawa. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang katanungan ang naiwan sa hangin ng malamig na gabi. Ano ang gagawin ni Enzo kapag nalaman niyang ang basura na itinapon niya ay ang mismong Reyna na may kapangyarihang magpabagsak sa kanyang buong mundo? Doktora Valeriano, ang talino mo ay hindi nararapat na nabubulok lamang sa isang madilim na kusina. Ang bansa ang nangangailangan sa iyo, hindi ang isang lalaking hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ang mga salitang yon ni General Ramirez ay tila isang malamig na tubig na gumising sa diwa ni Tessa. Nakaupo siya sa loob ng sasakyang militar,
Yakap-yakap pa rin ang natutulog na si Leah. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang mahinang huni ng pag-asa sa gitna ng kanyang naghihingalong mundo. Ang loob ng sasakyan ay amoy katad at kalinisan, malayo sa amoy ng isda at luma na iniwan niya sa bahay ni Enzo. Sa loob ng 10 taon, itinago ni Tessa ang kanyang tunay na pagkatao. Pinili niyang maging anino, maging tagaluto, at tagaplansa dahil naniwala siya sa pangako ni Enzo na siya ang magiging liwanag nito. Ngunit ang liwanag na yon ay ginamit lamang ng asawa niya para silawin ang mundo at itago ang katotohanang ang lahat ng tagumpay nito ay hiram lamang mula sa talino ng babaeng tinatawag niyang walang silbi. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gusali na napapalibutan ng matataas na pader at mga armadong sundalo. Ito ang Central Command Research Facility, ang lugar kung saan binuo ni Tessa ang mga pundasyon ng pambansang seguridad bago siya nagpakasal at nagpa siyang mamuhay ng tahimik. Sa bawat hakbang ng mga sundalong nagbibigay ng saludo sa kanilang pagdaan, naramdaman ni Tessa ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi ito bigat ng lungkot, kundi bigat ng isang responsibilidad na matagal niyang tinalikuran. Dalhin niyo si Leah sa VIP Medical Suite. Siguraduhin ninyong ang pinakamahusay na mga doktor ang titingin sa kanya. Ang mahinang utos ni Tessa kay General Ramirez. Bagamat mahina ang kanyang boses, meron itong awtoridad na hindi matatanggihan ng sinuman. At tungkol sa pagdating ko rito, panatilihin itong sikreto. Ayokong malaman ng kahit na sino, lalo na ng Naval Command, na nagbalik na ang ghost architect ng proyektong Aegis. Nang mailapag na si Leah sa malambot at malinis na kama ng ospital, humarap si Tessa sa isang malaking salamin sa loob ng silid. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhok na basa pa ng ulan, ang kanyang mga mata na may bakas ng puyat at iyak, at ang kanyang mga kamay na may mga kalyo sa pagtatrabaho sa bahay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang apron at itinapon ito sa basurahan, na tila ba itinatapon na rin niya ang lahat ng kanyang pagtitiis bilang asawa ni Enzo. Kumuha siya ng isang malinis na puting blouse at isinuot ito. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila pagbubuklod ng kanyang nagkawatak-watak na pagkatao. Nang isuot niya ang kanyang salamin, ang anyo ng isang labanderang api ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay ang nag-iisang SSS rank scientist ng bansa. Ang utak sa likod ng mga armas na ipinagmamalaki ni Enzo sa kanyang mga talumpati. Akala mo ba, Enzo, ay ikaw ang nagmamaneho ng iyong kapalaran? Ang bulong ni Tessa sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Tila ba naging kasing tigas na ito ng bakal? Ang bawat pirasong bakal sa barkong sinasakyan mo, ang bawat code sa radar na ginagamit mo ay nagmula sa isip ko. At kung kaya kitang itayo sa rurok ng tagumpay, kaya rin kitang hilahin pababa sa pinakamalalim na hukay ng kahihiyan. Binuksan ni Tessa ang isang laptop na ibinigay sa kanya. Sa screen, lumabas ang mga detalyadong blueprint ng radar system na balak iharap ni Enzo sa Vice Admiral sa susunod na linggo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tessa nang makita niya ang isang maliit na backdoor sa system na siya lamang ang nakakaalam. Isang pindot lamang niya at ang lahat ng pinagmamalaki ni Enzo ay magiging isang tumpok ng walang silbing kagamitan. Tapos na ang panahon ng pagiging tupa, Enzo. Ang lobo na minaliit mo ay nagising na at gutom siya sa katarungan. Ang huling binitiwang salita ni Tessa bago niya isara ang pinto ng silid. Sa labas ng gusali, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ngunit para kay Tessa, ang langit ay hindi na umiiyak. Ito ay naghahanda na para sa isang malaking paglilinis. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng base militar, ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ni Enzo.
Paano kaya tatanggapin ng isang mapagmataas na opisyal na ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng ulan, ang siyang tanging may kapangyarihang magpabagsak sa kanyang buong karera sa isang iglap lamang? You are truly the star of the night, Enzo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Ang Aegis system na ito ang magdadala sa atin sa tuktok ng Naval Command. Ang boses ni Vice Admiral Monticello ay puno ng paghanga habang nakatingin sa screen kung saan ipinapakita ang mga blueprint ng makabagong radar system. Nakatayo sa tabi niya si Enzo, suot ang kanyang puting-puting gala uniform na tila ba walang bahid ng kahit anong dumi. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Nasa loob sila ng isang marangyang function hall sa loob ng Naval Headquarters. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng maririwasang pag-uusap ay pumupuno sa silid. Ang bawat opisyal na dumadaan ay tumatango at bumabati kay Enzo. Tila ba tinitingnan siya bilang susunod na tagapagligtas ng bansa? Walang nakakaalam sa silid na iyon na ang bawat linya, bawat code, at bawat kalkulasyon sa screen ay hindi galing sa isip ni Enzo. Ito ay mga bunga ng puyat, pagod, at talino ng babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ilang gabi lang ang nakalilipas. Babe, I'm so proud of you. Ang malanding bulong ni Bella Monticello habang nakakapit sa braso ni Enzo. Suot ni Bella ang isang pulang gown na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Imagine, if you stayed with that woman, mararating mo ba ito? You were just wasting your potential on someone na ang alam lang ay maglaba at magluto ng amoy isdang pagkain. Ngumiti si Enzo at hinawakan ang kamay ni Bella. Sa kanyang isip, binibigyang katwiran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Sinasabi niya sa kanyang sarili na ang pag-iwan kay Tessa ay isang necessary sacrifice para sa kanyang karera. Naniniwala siya na ang isang general ay nangangailangan ng reyna na marunong makisalamuha sa matataas na tao, hindi isang asawang laging may amoy ng sabon at bawang sa mga kamay. Hindi ko na siya iniisip, Bella. Ang sagot ni Enzo. Ang boses ay tila isang malamig na hangin. Tessa was a part of my past that I needed to erase. Ang mahalaga ay ang hinaharap natin at ang kapangyarihang hawak ko na ngayon. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, nag-umpisa ang formal na presentasyon ng Aegis system. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking projector screen. Ipinapaliwanag ni Enzo ang mga detalye ng system nang may labis na kumpiyansa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa screen. Ang mga graph ay biglang nagbago at isang pulang babala ang lumitaw sa gitna ng blueprint. System override initiated, ang nakasulat sa malalaking letra. Napatigil si Enzo. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila ba babasag sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang keyboard ng kanyang laptop, ngunit tila nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang presentasyon. Ang mga linya ng code na dati ay sumusunod sa kanya ay biglang nagkagulo. Tila ba may isang invisible na kamay na sumisira sa bawat pader ng seguridad na ipinagmamalaki niya. Anong nangyayari, Enzo? Ang tanong ni Vice Admiral Monticello. Ang boses ay nagsisimulang mawalan ng pasensya. Is this part of the demo? Pinagpawisan ng malapot si Enzo sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang system. Ngunit bago pa siya makasagot, isang mensahe ang lumitaw sa screen na nakita ng lahat ng tao sa hall. Isang mensaheng nakasulat sa madugong pulang kulay. Ang pundasyong gawa sa kasinungalingan ay madaling gumuho. Ang tunay na arkitekto ay nagmamasid. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang mga opisyal ay nagbulong-bulungan at ang mukha ng Vice Admiral ay naging kasing pula ng alak na kanyang hawak. Si Bella ay napatitig din sa screen. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng kaba. Mabilis na pinatay ni Enzo ang projector. Ang kanyang mukha
ay puno ng kahihiyan at takot. I'm sorry, Admiral. It must be a minor glitch. Isang technical error mula sa server. Aayusin ko po ito agad. Ngunit sa loob-loob ni Enzo, alam niyang hindi iyon simpleng error. Ang paraan ng pag-atake sa system ay pamilyar. Ito ay isang estilo na tanging isang tao lamang ang nakakaalam. Isang pangalan ang sumagi sa kanyang isip. Isang pangalan na pilit niyang ibinabaon sa limot. Hindi maaari. Ang bulong niya sa kanyang sarili. Tessa is just a nobody. She has no power. She has nothing. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang nanginginig na mga daliri, naramdaman ni Enzo ang isang malamig na presensya sa kanyang paligid. Tila ba ang bawat anino sa marangyang silid na yon ay may mga mata at ang lahat ng yon ay nakatingin sa kanyang pagkukunwari. Ano ang gagawin mo, Enzo, kung ang system na pinagkatiwalaan mo ay siyang magiging mitya ng iyong pagbagsak? At sino ang misteryosong arkitekto na tila ba alam ang bawat lihim na itinatago mo sa ilalim ng iyong makintab na uniforme? Mama, nasaan po si Papa? Bakit po tayo nandito sa ospital? Sabi niya. Isasama niya ako sa barko kapag magaling na ako. Ang boses ni Leah ay tila isang napakanipis na hibla ng sinulid na nagmumula sa kanyang namumutlang mga labi. Bahagyang idinilat ng bata ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang malinis at puting kisame ng VIP medical suite. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan maliban sa mahina at pantay na tunog ng monitor na nagbabantay sa tibok ng kanyang puso. Naramdaman ni Tessa ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib na tila ba may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso ng sabay-sabay. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliit na kamay ni Leah, ang kamay na may nakatusok pang suwero. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa anak na ang kanyang ama ay abala sa pagpili ng singsing para sa ibang babae habang siya ay nakikipaglaban sa sakit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Tulog na muna, anak. Ang papa mo ay may mahalagang ginagawa para sa bansa. Pagaling ka muna, ha? Nandito lang si Mama, hindi kita iiwan. Ang pabulong na sagot ni Tessa habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Humalik siya sa noo ni Leah. Dinarama ang dahan-dahang pagbaba ng lagnat nito, ngunit ang lamig ng katotohanan ay nanatili sa kanyang kalooban. Nang muling makatulog si Leah, dahan-dahang lumabas si Tessa sa silid at naupo sa isang sofa sa hallway. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang social media. Ang bumungad sa kanya ay isang larawan na kinuha lamang ilang minuto ang nakalilipas. Naroon si Enzo, nakangiti ng malapad, habang isinuot ang isang dambuhalang brilyanteng singsing sa daliri ni Bella Montesillo sa loob ng isang mamahaling butik sa Makati. Spending the afternoon with my queen. Only the best for the woman who supports my vision. Ang nakasulat na caption ni Enzo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa. Ang singsing na yon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, perang nanggaling sa mga consultation fees na natanggap ni Enzo para sa mga proyektong si Tessa naman ang gumawa. Habang si Leah ay nangangailangan ng kalinga ng isang ama, ang amang iyon ay abala sa pagpapakitang gilas sa isang babaeng hindi man lang alam kung paano magluto ng sariling pagkain. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong mga kasinungalingan, Enzo? Ang tanong ni Tessa sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ngunit ang kislap ng galit sa loob nito ay mas matalim pa sa anumang patalim. Ang bawat post ni Enzo, ang bawat ngiti nito sa kamera, ay tila isang panggatong sa apoy na naglalayab sa puso ni Tessa. Biglang bumukas ang pintuan ng elevator sa dulo ng hallway. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, may hawak na designer bag, at may suot na dambuhalang shades ang lumabas. Si Bella Montesillo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas
At ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi alam ni Bella na ang ospital na ito ay isang restricted military facility. Inakala niya na ito ay isang simpleng public clinic kung saan dinala ni Tessa ang anak nito sa pagkakasala para humingi ng limos. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang ama para makapasok sa main gate at ngayon ay narito siya para tuluyan ng tapusin ang anumang ugnayan ni Enzo sa kanyang nakaraan. So, nandito ka lang pala, Tessa. Ang maanghang na bungad ni Bella habang tinatanggal ang kanyang shades. Pinagmasdan niya ang paligid ng may halong pandidiri. I heard your daughter is sick. How pathetic. Ginagamit mo ba ang bata para makuha ang atensyon ni Enzo? Well, let me tell you something. Enzo is mine now. At hinding-hindi niya babalikan ang isang basurang katulad mo. Tumayo si Tessa ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay tuwid at kalmado. Isang kabaligtaran ng nagngangalit na si Bella. Hindi siya natinag sa mga salita ng babae. Sa halip, lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maramdaman ni Bella ang bigat ng presensya ng isang tunay na reyna. Maling lugar ang pinuntahan mo, Bella. Ang mahinang sabi ni Tessa. Ang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng dagat. At mas malaking pagkakamali na binanggit mo ang anak ko sa marumi mong bibig. Anong sabi mo? Do you know who I am? My father is the Vice Admiral. Isang tawag ko lang, papapaalis kita rito sa ospital na ito. Ang sigaw ni Bella. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ngunit bago pa makasagot si Tessa, 2 armadong sundalo ang mabilis na lumapit at humarang sa harap ni Bella. Ang tunog ng kanilang mga armas na tumatama sa kanilang uniforme ay tila isang hudyat ng panganib. Ma'am, bawal po ang sumigaw dito. At higit sa lahat, bawal ang mga civilian sa floor na ito nang walang special clearance mula sa Chief of Staff. Ang sabi ng isang sundalo sa matigas na tono. Napatigil si Bella, ang kanyang muka ay napalitan ng gulat at takot. Tumingin siya sa mga sundalo. Pagkatapos ay kay Tessa na nananatiling nakatayo ng may dignidad. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Bella ng isang bagay na hindi niya inasahang mararamdaman sa harap ng isang labandera, ang takot. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit ang mga sundalong ito ay tila ba nagbabantay sa kanya na parang isang napakahalagang hiyas ng bansa? Huwag niyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap ninyo? I am the daughter of Vice Admiral Montesillo. Isang tawag ko lang sa daddy ko. Lahat kayo ay matatanggal sa serbisyo. Ang boses ni Bella ay pumailan lang sa hallway ng ospital. Puno ng matinding galit at kawalan ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit niyang tinatanggal ang pagkakahawak ng mga sundalo sa kanyang braso. Sanay siya na ang lahat ng pintuan ay bumubukas para sa kanya, na ang bawat tao ay yumuyukod sa kanyang pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga banta ay tila tumatama sa isang pader na bakal. Nakatayo lamang si Tessa sa tapat ng silid ni Leah. Kalmado at tila hindi natitinag ng ingay na ginagawa ni Bella. Pinagmasdan niya ang babaeng kumuha ng kanyang aswa. Ang babaeng akala ay nabibili ng ginto at koneksyon ng lahat ng bagay. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Isang ngiting nagsasabing ang laro ay nagsimula na at si Bella ay wala pang malay sa mga patakaran. Ang pangalan ng tatay mo ay walang saysay sa loob ng pasilidad na ito, Bella. Ang mahinang sabi ni Tessa, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang formal na utos. This is a level 5 security zone. Your father may be an admiral, but even he needs a written clearance from the Chief of Staff to enter this floor. Look around you. Do you think these men care about your designer bag or your pedigree? Dahil sa matinding kahihiyan, pilit na kumawala si Bella at mabilis na lumapit kay Tessa. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang ilapat ang isang malakas na sampal
sa mukha ng babaeng itinuturing niyang hamak na labandera. Ang galit sa kanyang mukha ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng daraan sa kanyang harapan. Ngunit bago pa tumama ang palad ni Bella, mabilis na nahuli ni Tessa ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ni Tessa ay hindi marahas, ngunit ito ay kasing tibay ng isang bakal na rehas. Nanlaki ang mga mata ni Bella sa gulat. Ang lakas na nararamdaman niya mula kay Tessa ay hindi lakas ng isang desperadong babae, kundi lakas ng isang taong sanay na humawak ng kontrol. Huwag mong susubukan na itaas ang kamay mo sa akin, Bella. Baka makalimutan ko na may sakit ang anak ko sa loob at ipakita ko sa iyo kung ano ang totoong kahulugan ng kapangyarihan. Ang bulong ni Tessa sa tenga ni Bella. Ang kanyang hininga ay malamig at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon na walang hangganan ang lalim. You will pay for this. Enzo will hear about this. Ang nanginginig na sigaw ni Bella habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Sige, tawagan mo siya. Sabihin mo sa kanya na naririto ka. Sabihin mo sa kanya na nakita mo ako. Ang hamon ni Tessa. But remember this, the more you push, the faster his world will crumble. Do you really want to be the reason why the man you love loses everything he worked for? Sa isang hudyat ng kamay ni Tessa, ang mga sundalo ay mabilis na kumilos. Hindi na sila naging marahan sa pagkakataong ito. Binuhat nila si Bella patungo sa elevator, baliwala ang mga pagsigaw at pag-uutos nito. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng elevator ay tila isang tuldok sa isang nakakayang eksena. Naiwan ang katahimikan sa hallway, isang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Bumalik si Tessa sa loob ng silid at naupo sa tabi ng kama ni Leah. Kinuha niya ang isang maliit na sketchpad kung saan gumuhit si Leah ng isang larawan ng kanilang lumang bahay, ang bahay na puno pa ng pangarap bago ito winasak ni Enzo. Hinaplos ni Tessa ang guhit ng anak at isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa papel. Para sa iyo ito, Leah. Para sa lahat ng luhang ibinuhos mo dahil sa kanya. Ang bulong ni Tessa. Samamantala, sa labas ng ospital, mabilis na pumasok si Bella sa kanyang sasakyan at kinuha ang kanyang phone. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa galit habang dinadayal ang numero ni Enzo. Sa kabilang linya, si Enzo ay kasalukuyang nasa gitna ng isang mainit na pagtatalo sa kanyang mga technical staff tungkol sa glitch na nangyari sa kanyang presentasyon. Enzo, your ex-wife is crazy! Sinaktan niya ako sa ospital. She's hiding in a military facility at may mga sundalong nagtatanggol sa kanya. Gawin mo ang paraan para mapakulong ang babaeng yan ngayon din. Ang sigaw ni Bella sa telepono. Napatigil si Enzo. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang misteryosong mensahe sa kanyang presentasyon, ang pagkawala ng kontrol sa Aegis system. At ngayon ay ang balita tungkol kay Tessa. Ang lahat ng mga piraso ay nagsisimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isip, ngunit ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Military facility? Anong ginagawa ni Tessa sa ganoong lugar? Ang tanong ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. I don't care. Just do your job as a captain and put her in her place. O baka naman natatakot ka sa kanya? Ang pang-uudyok ni Bella. Ibinaba ni Enzo ang telepono at napasandal sa kanyang upuan. Ang lamig ng aircon sa kanyang opisina ay hindi sapat para palamigin ang namumuong takot sa kanyang dibdib. May isang malaking lihim na unti-unting nabubunyag at natatakot siya na kapag tuluyan itong nabuksan, wala nang matitira sa kanyang karangalan. Sino nga ba talaga ang babaeng pinakasalan niya? At bakit tila ba ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng isang anino na hindi niya makita? Isang pirma na lang ang kailangan para maging ganap kang Commodore Enzo. Isang pirma na magtatakda kung aakyat ka ba sa langit ng tagumpay o mahuhulog sa impyerno ng sarili mong mga pagkakamali. Nakaupo si Tessa sa likod ng isang malawak na mesa na gawa sa makintab na mahogany
sa loob ng isang lihim na opisina sa National Defense Headquarters. Sa harap niya ay ang makapal na dosye ni Enzo Valeriano, ang taong nangako sa kanya ng kawalang hanggan pero ibinigay sa kanya ay isang madilim na hukay. Ang bawat pahina ng dokumentong yon ay puno ng mga pekeng merito at mga nakaw na tagumpay na binuo ni Tessa para sa kanya sa loob ng 10 taon. Pumasok si General Ramirez, ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahan at kagalang-galang na tunog sa malinis na sahig. Doktora, nagpadala na ng formal na petisyon ang Naval Command. Humihingi sila ng basbas mula sa Dr. S para sa formal na paglulunsad ng Aegis system. Kasabay nito ang huling pag-apruba para sa promosyon ni Captain Valeriano. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa habang hinahawakan niya ang isang mamahaling pluma. Ang bigat ng pluma ay tila ba ang bigat ng tadhana na handa niyang ibagsak. Gusto niyang maging Commodore? Hindi ba? Gusto niyang makuha ang lahat ng karangalan sa araw ng kasal niya kay Bella. Ibibigay natin ang gusto niya, General. Ipaalam mo sa kanila na si Dr. S ay lalabas sa anino at lalagda sa mga dokumento sa mismong araw ng kasal ni Enzo. Sa kabilang bahagi ng kampo, ang tensyon sa opisina ni Enzo ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang bawat tauhan niya ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya habang ang mga computer screens ay puno pa rin ng mga pulang babala. Ang Aegis system ay nananatiling locked at tanging ang pirma ni Dr. S ang makakapag-unlock nito. Bakit hindi niyo magawa? Mga eksperto kayo, di ba? Ang sigaw ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na hayop. Hinampas niya ang kanyang mesa at ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa kahoy ay nagparamdam ng kirot sa kanyang mga kamay, ngunit mas matindi ang kirot ng kanyang takot. Kung hindi natin ito maayos bago ang kasal, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang bawat tunog nito ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Nang sagutin niya ito, ang tinig ng sekretary ng Vice Admiral ang kanyang narinig. Captain Valeriano, may magandang balita. Nag-reply na ang opisina ni Dr. S pumayag na siyang pirmahan ang lahat ng dokumento para sa Aegis at para sa iyong promosyon. Ang seremonya ay gaganapin kasabay ng inyong reception sa susunod na linggo. Isang malaking sorpresa ito mula sa Vice Admiral para sa inyong pag-iisang dibdib ni Bella. Tila nabunutan ng isang malaking tinik sa lalamunan si Enzo. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang mapanganib na kumpiyansa. Akala niya ay tuluyan na siyang pinabayaan ng tadhana, ngunit tila ba kumikiling pa rin sa kanya ang mundo. Salamat. Salamat po. Makakaasa ang Admiral na magiging perpekto ang lahat. Ang sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging mapagmataas. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang kanyang sarili na suot ang bagong ranggo, kasama ang magandang asawa, at tinitingala ng buong bansa. Nakalimutan na niya ang babala sa kanyang presentasyon. Nakalimutan na niya si Tessa. Para sa kanya, ang lahat ng nangyari ay isa lamang pagsubok na nagawa niyang lampasan. Samantala, sa loob ng kanyang silid sa ospital, kinuha ni Tessa ang isang maliit at lumang panulat. Ang panulat na ginamit nila ni Enzo noong nagsisimula pa lang sila. Noong wala pa silang pera at tanging pangarap lang ang hawak nila. Pinagmasdan niya ito ng matagal, dinarama ang bawat gasgas sa katawan nito na tila ba bawat sugat na iniwan ni Enzo sa kanyang kaluluwa. Sa panulat na ito natin isinulat ang ating mga pangarap, Enzo. Ang bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay punong-puno ng pait at bighati. At sa panulat ding ito, tatapusin ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Ibibigay ko sa iyo ang pirma na hinahangad mo. Ang pirma
na magiging huling hantungan ng iyong ambisyon. Isang hudyat mula sa labas ang nagpahiwatig ng pagdating ng isang mahalagang bisita. Hindi ito si General Ramirez, kundi ang abogado ni Tessa na may dalang mga dokumento tungkol sa lahat ng ari-arian ni Enzo na nakapangalan pa rin sa legal na asawa. Handa na ang lahat, doktora. Kapag lumagda ka rito, hindi lang ang ranggo niya ang mawawala. Pati ang bawat sentimo na kinuha niya sa iyo ay babalik sa iyong mga kamay, ang sabi ng abogado. Tumingin si Tessa sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Isang madilim na gabi ang paparating, at para kay Enzo, ito ang gabi na hinding-hindi na magkakaroon ng bukang liwayway. Ano ang mararamdaman ni Enzo kapag natuklasan niyang ang Dr. S, na inaasahan niyang magliligtas sa kanya, ay ang mismong babaeng itinuring niyang basura? At sa gitna ng selebrasyon ng kanyang tagumpay, handa na ba siyang harapin ang katotohanang ang lahat ay isang ilusyon lamang? Tanong, ano ba? Hindi ka man lang ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ang mahal ng sapatos na ito, halos katumbas na ng sahod mo sa loob ng isang buwan. Ang boses ni Enzo ay umalingaw-ngaw sa lobby ng isang marangyang hotel, puno ng matinding pait at kawalan ng galang. Isang batang waiter ang nanginginig sa takot habang humihingi ng paumanhin dahil sa bahagyang pagkakabunggo sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay napatingin, ngunit sa halip na mahiya, mas lalo pang itinaas ni Enzo ang kanyang noo. Sa kanyang isip, siya na ang susunod na makapangyarihang Commodore at ang lahat ng nasa ibaba niya ay mga langgam lamang na pwedeng tapakan. Kinuha ni Enzo ang kanyang wallet at inilabas ang isang makintab na black card. Ito ang card na nahanap niya sa loob ng isang lihim na drawer sa lumang cabinet ni Tessa bago niya ito pinalayas. Akala niya ay maliit na ipon lamang ito ni Tessa mula sa mga tinatahi nitong uniforme sa loob ng 10 taon. Hindi niya alam na ang card na yon ay ang Special Operations Fund na ibinigay ng gobyerno kay Dr. S para sa kanyang mga pananaliksik. Bilhin mo lahat ng gusto mo, Bella. Huwag mong titingnan ng presyo, ang sabi ni Enzo habang nakangiti ng mapanuri kay Bella na abala sa pagpili ng mga mamahaling alahas. Ang bawat swipe ng card ay tila isang nakakaadik na kiliti sa ambisyon ni Enzo. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng pera, perang hindi niya pinaghirapan, kundi ninakaw mula sa babaeng itinuring niyang walang halaga. You're the best, Enzo. Sabi ko na nga ba, mas bagay sa iyo ang ganitong buhay kaysa doon sa maliit at amoy ginisang bawang na bahay niyo noon. Ang malanding sagot ni Bella habang isinusukat ang isang kwintas na yari sa puting ginto at mga diamante. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa karangyaan, ang ina ni Enzo na si Doña Aurora ay lulan ng isang taxi patungo sa isang eksklusibong subdivision para bisitahin ang isang kaibigan. Ngunit habang dumadaan ang taxi sa harap ng isang napakaganda at modernong villa, napatigil ang matanda. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar na figura na bumababa mula sa isang itim na luxury car. Si Tessa. Ngunit hindi na ito ang Tessa na nakita niya noong nakaraang linggo na may hawak na sandok at suot ang kupas na duster. Ang Tessa na nakikita niya ngayon ay suot ang isang elegante at hapit na asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Nakita ni Doña Aurora ang 2 armadong gwardiya na yumukod kay Tessa bago ito pumasok sa loob ng malaking villa. Manong, hinto! Hinto ang sasakyan! Ang sigaw ni Doña Aurora sa driver. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa galit at mali siya. Aba, tignan mo nga naman ang babaeng ito. Akala mo kung sinong banal. Iyon pala ay nagbebenta ng katawan para lang makatira sa ganitong lugar. Siguradong may matandang mayamang kinalolokohan ang babaeng yan. Kinuha ni Doña Aurora ang kanyang phone at kumuha ng litrato ni Tessa habang papasok sa villa. Ang kanyang mga labi ay nangangatog sa tuwa dahil sa wakas ay meron na siyang ebidensya
para tuluyan ng sirain ang reputasyon ni Tessa sa harap ni Enzo at ng buong pamilya. Para sa kanya, imposibleng makuha ni Tessa ang ganoong karangyaan sa malinis na paraan. Umanda ka, Tessa. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Ipapakita ko kay Enzo kung gaano ka kadumi. Ang bulong ni Doña Aurora sa sarili, habang ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakakatakot na ngiti. Samantala, sa loob ng villa, hindi alam ni Tessa na binabantayan siya ng matanda. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa kanyang abogado tungkol sa formal na pagsasampa ng kaso laban kay Enzo para sa theft of intellectual property at unauthorized use of government funds. Ang bawat resibo ng pagbili ni Enzo gamit ang card ni Tessa ay nakarecord na sa system. Hinahayaan ko lang siyang gamitin ang pera, attorney. Hayaan nating isipin niya na siya ang hari ng mundo, ang mahinang sabi ni Tessa habang tinitingnan ang isang digital monitor na nagpapakita ng real-time transactions ni Enzo sa hotel. Dahil sa bawat sentimo na ginagastos niya, mas lalong bumibigat ang hatol na naghihintay sa kanya. Tumingin si Tessa sa bintana at doon niya nakita ang taxi ni Doña Aurora na dahan-dahang umaalis. Isang malamig na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi siya natatakot sa anumang sasabihin ng matanda. Alam niya na ang lahat ng paninira ay magsisilbi lamang na panggatong sa apoy na tutupok sa kanila sa huli. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Tessa. Sa loob ng wallet ni Enzo, bukod sa card, ay may isang maliit na microchip na aksidente niyang nadala. Isang chip na naglalaman ng mga classified defense codes na hindi pa tapos. At kung magagamit ito ni Enzo sa maling paraan dahil sa kanyang kadesperaduhan, hindi lang ang karera nito ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng buong bansa. Ano ang gagawin ni Enzo kapag natuklasan niyang ang perang ginagastos niya ay ang bitag na papatay sa kanyang pangarap? At paano gagamitin ni Doña Aurora ang ebidensya niya para lalong gawing impyerno ang buhay ni Tessa? Huwag mong hawakan ang tela. Baka mamantsahan ng dumi ng kalsada. Hindi mo ba alam na ang presyo ng gown na ito ay higit pa sa halaga ng buhay mo? Ang boses ni Bella ay tila matalas na kristal na bumasag sa katahimikan ng Laura Couture, ang pinakamahal na bridal boutique sa buong lungsod. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot ang isang puting-puting gown na pinalamutian ng mga tunay na perlas. Sa tabi niya, si Enzo ay nakaupo sa isang velvet na sofa, kampanteng humihigop ng champagne habang tinitingnan ang kanyang refleksyon ng may labis na paghanga sa sarili. Pumasok si Tessa sa loob ng boutique. Hindi siya nakasuot ng gown, kundi isang simpleng beige na corporate suit na hapit sa kanyang katawan, ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang babala na hindi maaring baliwalain. Napatingin ang manager ng butik sa kanya at sa isang sulyap pa lamang, naramdaman ng manager na ang babaeng ito ay hindi basta-bastang mamimili. Tessa, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba kami? Ang singhal ni Enzo habang ibinababa ang kanyang baso. Ang tunog ng kristal na tumama sa lamesang salamin ay nagpahayag ng kanyang pagkairita. I told you, it's over. Huwag kang mag-eskandalo rito dahil hindi mo kayang bayaran kahit ang hangin na nilalanghap mo sa loob ng shop na ito. Isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay ni Tessa kay Enzo. Isang tingin na tila ba tinitingnan niya ang isang maliit na insekto. Nandito ako para sa isang appointment, Enzo. Hindi para sa'yo. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Baka makalimutan mong ang lupang kinatatayuan mo ay hiram mo lang. Tumawa ng nakakaloko si Bella at lumapit kay Tessa. Ang buntot ng kanyang gown ay dahan-dahang humahaplos sa sahig. Appointment? Dito? Baka naman appointment para maglinis ng banyo? Guards, bakit niyo hinahayaang pumasok ang mga yagit na katulad nito? Nakakasira ng mood. Nakakadiri ang presensya. Ang mga staff ng butik ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin,
Lalapit na sana ang security guard, ngunit bago pa man ito makahakbang, dahan-dahang kinuha ni Tessa ang kanyang pitaka. Inilabas niya ang isang makintab na black priority card. Isang card na walang limit at tanging ang mga pinakamataas na opisyal at bilyonaryo lamang ang nagmamay-ari. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, huwag niyo akong susubukan. Ang mahinang sabi ni Tessa. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hinarap niya ang manager ng boutique. I want this whole shop cleared. Now, I'm buying everything in your current collection at gusto kong isara niyo ang pinto para sa mga taong hindi naman marunong rumespeto. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon. Ang manager ay halos mabulol nang makita ang card sa kamay ni Tessa. Mabilis itong yumukod ng napakababa. Halos sumayad na ang noo sa sahig. Opo, doktora. Pasensya na po talaga. Hindi namin alam na kayo ang VIP guest ngayong hapon. Ang nanginginig na sabi ng manager. Hinarap nito sina Enzo at Bella na ngayon ay nakanganga sa gulat. Sir, ma'am, kailangan niyo na pong lumabas. The shop is now privately reserved for Doktora Valeriano. Ano? Binayaran na namin ang deposit para sa gown na ito. You can't do this! Ang sigaw ni Bella, ang kanyang muka ay naging kasing pula ng kanyang lipstick sa tindi ng kahihiyan. Ibabalik namin ang deposit nyo. Triple pa kung gusto nyo. Pero ngayon, umalis na kayo bago ko patawagin ang security para kaladkarin kayo palabas. Ang matapang na sagot ng manager na mas piniling pumanig sa kapangyarihang dala ni Tessa. Napatayo si Enzo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tumingin siya kay Tessa, pilit na hinahanap ang labanderang asawa na kaya niyang saktan sa isang salita lang. Pero wala na yon. Ang nasa harap niya ay isang babaeng tila ba may hawak ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Saan mo nakuha ang card na yan, Tessa? Kaninong matanda ang kinalolokohan mo para suportahan ang ganitong luho? Ang madiing tanong ni Enzo. Ang boses ay puno ng pait at selos. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Enzo, na kailangang magnakaw o manggamit para umangat. Ang sagot ni Tessa habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Umalis na kayo. Ang amoy ng traidor ay masyadong masangsang para sa lugar na ito. Habang pilit na inalalayan ng mga guards sina Enzo at Bella palabas, ang lahat ng tao sa labas ng butik ay nakatingin sa kanila. Ang kahihiyan ni Bella ay abot langit habang hawak-hawak ang kanyang gown na hindi pa tapos. Si Enzo naman ay hindi makatingin ng diretso sa mga tao. Ang kanyang pride ay tila isang basong nabasag sa libu-libong piraso. Nang sumara ang pinto, tiningnan ni Tessa ang sarili sa salamin. Isang luhang, mabilis niyang pinunasan ang dumaan sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Sa labas, habang naglalakad, patungo sa kanilang sasakyan, hinablot ni Bella ang resibo na naiwan ni Enzo sa table. Nakita niya ang pangalang nakasulat sa priority black card na ginamit ni Tessa sa transaction monitor na naiwang bukas. Tessa Valeriano. Ang basa ni Bella sa pangalan, ang kanyang boses ay nanginginig. Wait, Enzo, bakit Valeriano ang apelyido niya rito? At bakit may nakasulat na Security Clearance Class SS sa ilalim ng pangalan niya? Napatigil si Enzo, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang malamig na pawis ang gumulong sa kanyang likuran. Class SSS. Iyon ang pinakamataas na level ng seguridad sa bansa. Isang level na kahit ang Vice Admiral ay hindi pa naaabot. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan niya? At bakit ang pangalan nito ay nakaukit sa mga lihim na tanging ang mga pinuno ng bansa lamang ang nakakaalam? Ang bawat dila ng apoy na tumutupok sa lumang larawan ng kanilang kasal ay tila isang munting sayaw ng kamatayan sa gitna ng madilim na balkonahe. Pinagmasdan ni Tessa ang unti-unting pag-abo ng mukha ni Enzo sa litrato. Ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay hindi na niya makilala. Ang abo,
ay dahan-dahang tinatangay ng hanging gabi. Naglalaho sa kawalan, gaya ng 10 taon ng kanyang buhay na nasayang sa isang kasinungalingan. Sa loob ng silid payapang natutulog si Leah. Ang mahinang pagnaas ng bata at ang banayad na pagtaas-baba ng kanyang dibdib, ang tanging musika na nagbibigay ng lakas kay Tessa. Hinaplos ni Tessa ang salamin ng pinto. Nararamdaman ang lamig nito na tila ba ang lamig ng kanyang sariling puso. Sa tabi ng kama ni Leah, nakalatag ang isang puting uniforme na may mga bituin at sagisag na hindi pa kailanman nakikita ng publiko. Ang uniformeng isusuot niya bukas. Ito na ang huling gabi. Naiiyak ang anino, Leah. Ang bulong ni Tessa sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit may tatag na kasing tibay ng brilyante. Bukas, ang mundong kinalimutan tayo ay mapipilitang tumingin sa atin ng diretso sa mata. Habang namamayani ang katahimikan sa villa ni Tessa, kabaligtaran naman ang nangyayari sa isang marangyang bar sa Fort Bonifacio. Ang amoy ng mamahaling tabako at alak ay pumupuno sa silid kung saan idinaraos ni Enzo ang kanyang bachelor party. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga kaibigang opisyal, mga taong tinitingala siya dahil sa aegis system na akala nila ay siya ang lumikha para sa susunod na Commodore ng bansa at para sa pinakamagandang bride na si Bella. Ang sigaw ng isa niyang kasamahan habang itinataas ang baso ng whiskey. Tumawa si Enzo, isang tawang malakas, ngunit may halong kaba na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging mapagmataas. Salamat, mga Brad. Alam niyo naman, ang tagumpay ay para sa mga taong may vision, hindi para sa mga taong hanggang kusina lang ang kayang abutin. Pero Enzo, ang singit ng isa pang opisyal, ang kanyang boses ay medyo seryoso. Nabalitaan namin ang nangyari sa butik. Totoo bang may Class SSS clearance si Tessa? Paano nangyari yun sa isang simpleng may bahay? Napatigil si Enzo sa pag-inom. Ang malamig na likido sa kanyang baso ay tila naging lason sa kanyang lalamunan. Kasinungalingan yun. Siguradong ninakaw niya lang ang card na yun o baka naman may matandang general na kinalolokohan ng babaeng yan kaya binigyan siya ng pekeng ID. You know, Tessa, she's desperate. Gagawin niya ang lahat para lang mapansin ko pa rin. Sa kabila ng kanyang mga salita, nararamdaman ni Enzo ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang alaala ng malamig na tingin ni Tessa sa butik ay tila isang multo na sumasakal sa kanya sa gitna ng selebrasyon upang takpan ang kanyang takot. Mas lalo pa siyang uminom, mas lalo pang naging maingay ang kanyang pagyayabang. Hanggang sa ang kanyang boses ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na naghahanap ng kumpirmasyon sa sariling kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang lihim na hangar ng naval base, isang piling unit ng Special Forces ang kasalukuyang nag-aayos ng kanilang mga kagamitan. Ang bawat kilos nila ay mabilis, tahimik, at may disiplina. Ang kanilang mga armas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga itim na maskara. Confirmed ang coordinates ng duhat sa gitna ng dagat. Ang ulat ng isang commander sa kanyang radyo. Ready for deployment at 8:00 ng umaga. Ang target ay ang Commodore-elect. Order ng architect, walang makakalabas o makakapasok kapag nagsimula na ang protocol. Hindi alam ng Vice Admiral, hindi alam ni Enzo na ang buong selebrasyon bukas ay hindi kontrolado ng Naval Command. Ang bawat surveillance camera, ang bawat sensor sa dagat, at ang bawat barkong nakapaligid sa duhat ay nasa ilalim na ng utos ni Dr. S. Bumalik ang gunita ni Tessa sa isang sandali. 10 taon na ang nakalilipas. Noong binigay niya kay Enzo ang huling sentimo ng kanyang ipon para pambili ng kanyang unang uniforme, naalala niya ang pangako ni Enzo na hinding-hindi siya nito iiwan sa dilim. Isang mapait na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi.
Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis angkla, ang unang regalo ni Enzo sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim ng angkla sa kanyang palad. Nag-iiwan ng isang maliit na bakas ng sakit. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ito sa dagat mula sa kanyang balkonahe. Ang pagbagsak ng kwintas sa tubig ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit para kay Tessa, ito ang huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi, Enzo. Ang bulong ni Tessa habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan dahan-dahang sumisilip ang liwanag ng bukang liwayway. Dahil paggising mo, ang panaginip na pilit mong binuo ay magiging isang bangungot na hinding-hindi mo na matatakasan. Ang hangin ng umaga ay nagsisimulang umihip ng malakas, nagdadala ng amoy ng alat at bakal. Isang unos ang paparating at sa gitna ng dagat, ang bawat alon ay naghahanda na para sa isang malaking paglamon. Sa wakas, Enzo, ngayong araw, hindi lang kita ibibigay sa anak ko, kundi ibibigay ko rin sa iyo ang susi ng Naval Command. You are now the most powerful man in this fleet. Ang boses ni Vice Admiral Montesillo ay puno ng pagmamalaki habang nakatayo sa harap ng dambuhalang altar na itinayo sa buong ng MV Gloria, isang marangyang yate na kasalukuyang nakadaong sa gitna ng dagat. Ang paligid ay puno ng mga puting liryo. Ang amoy ng mamahaling alak ay humahalo sa alat ng hanging dagat. At ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Nakatayo si Enzo sa tabi ni Bella. Ang kanyang dibdib ay busog sa labis na kumpiyansa. Ang kanyang uniforme ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang bawat medalya sa kanyang dibdib, na karamihan ay bunga ng talino ni Tessa, ay tila mga bituin ng kanyang tagumpay. Tumingin siya kay Bella na suot ang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon at sa kanyang isip, tuluyan na niyang nabaon sa limot ang babaeng iniwan niya sa ulan. I take you, Bella, to be my wife. Ang panata ni Enzo, ang kanyang boses, ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. And with this rank, I promise to give you the world. Isusuot na sana ni Enzo ang singsing sa daliri ni Bella nang biglang naramdaman ng lahat ang isang malakas na panginginig ng buong yate. Ang mga kristal na baso sa mga lamesa ay nag-umpisang magbanggaan, lumilikha ng isang nakakarinding tunog ng nagbabasagang salamin. Ang mahinahon at asul na dagat ay biglang naging mapusok. Ang mga alon ay lumaki at nagsimulang humampas sa gilid ng barko nang may matinding puwersa. Anong nangyayari? Enzo, gawin mo ang paraan. Ang sigaw ni Bella habang pilit na humahawak sa altar para hindi matumba. Tumingin si Enzo sa abot-tanaw at ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Mula sa makapal na hamog sa gitna ng dagat, 3 dambuhalang kulay abo na barkong pandigma ang dahan-dahang lumitaw. Ang mga ito ay hindi basta-bastang barko. Ang mga ito ay ang pinakabagong destroyer class na bahagi ng proyektong Aegis. Ang bawat kanyo ng mga barkong ito ay nakatutok ng direkta sa MV Gloria. Ang kaba sa dibdib ni Enzo ay tila isang mabilis na tambol na hindi mapatigil. Admiral, hindi ba't ito ang mga barkong ilulunsad natin bukas? Bakit sila nandito? Bakit sila nakatutok sa atin? Ang Vice Admiral ay hindi rin makapagsalita. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng matinding kalituhan at takot. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang radyo, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng static. Ang buong signal sa paligid ay nakajam. Isang napakalakas na tunog ng sirena mula sa isa sa mga barkong pandigma ang pumailan lang, sapat na para magtakpan ng tainga ang lahat ng mga panauhin. Pagkatapos, ang isang boses mula sa isang dambuhalang loudspeaker ay umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. This is a mandatory lockdown. All naval operations and promotions
are hereby suspended by order of the National Security Council. Captain Enzo Valeriano, your presence is required for an immediate investigation of high treason and intellectual property theft. Nabitawan ni Enzo ang singsing na hawak niya. Ang maliit na piraso ng ginto ay gumulong sa sahig ng yate at dahan-dahang nahulog sa siwang ng mga kahoy, naglalaho sa ilalim ng dagat. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila naging kasing lamig ng yelo. Treason! Anong kalokohan ito? Ang sigaw ni Enzo, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni na lang sa gitna ng galit ng dagat. Mula sa kalangitan, ang tunog ng isang paparating na helicopter ay naging mas malakas. Ang hangin mula sa propeller nito ay nagpalipad sa mga dekorasyon ng kasal. Tinatangay ang mga bulaklak at mga puting tela na tila ba mga labi ng isang nagugunaw na pangarap. Ang helicopter ay dahan-dahang bumaba patungo sa landing pad ng yate. Ang bawat pag-ikot ng elise nito ay tila isang orasang nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Enzo. Sino ang nasa loob ng helicopter na yon? At bakit ang buong hukbong dagat na akala ni Enzo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ay biglang naging kanyang pinakamalaking kalaban? Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na bumubulong sa isip ni Enzo. Isang pangalang pilit niyang itinapon, pero ngayon ay bumabalik bilang kanyang hatol. Tessa. Ang pinto ng helicopter ay dahan-dahang bumukas at sa gitna ng ingay ng umiikot na elise na nagpapalipad sa mga mamahaling kurtina at bulaklak ng kasal, isang figura ang lumabas. Ang bawat hakbang nito, pababa sa hagdan ng helicopter, ay tila isang mabigat na hatol na tumatama sa dibdib ng bawat taong naroroon. Hindi na ito ang Tessa na nakasuot ng kupas na apron. Hindi na ito ang babaeng may amoy ng bawang at isda sa mga kamay. Ang babaeng bumaba mula sa sasakyang panghimpapawid ay suot ang isang puting-puting military dress uniform na may mga gintong borda sa balikat at mga medalyang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Mga sagisag ng kapangyarihang hindi kailanman inakala ni Enzo na mahahawakan ng isang babae. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa buong ng yate ay kasing bigat ng isang kabaong, maliban sa tunog ng hangin at ang mahinang paghampas ng mga alon sa gilid ng barko. Ang mga sundalong dati ay sumasaludo kay Enzo ay mabilis na humilera at nagbigay ng isang pinakapormal na saludo sa babaeng bagong dating. Tessa, anong ibig sasabihin nito? Ang nangangatal na tanong ni Enzo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang sariling uniforme. Ang singsing na dapat ay isusuot niya kay Bella ay tuluyan ng nalimutan, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga bituin sa balikat ni Tessa. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Isang labandera ka lang. Isang walang silbing asawa. Isang malamig at matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tessa. Naglakad siya papalapit kay Enzo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa metal na buong ng yate ay tila isang martilyo na bumabasag sa bawat pader ng kasinungalingan ni Enzo. Huminto siya sa tapat mismo ng asawa at sa pagkakataong ito, si Enzo ang napilitang tumingala sa kanya. Sabi mo noon, Enzo, ang isang katulad ko ay mantsa lang sa puting uniforme mo. Sabi mo, kailangan mo ng reynang magdadala sa iyo sa tuktok. Ang simula ni Tessa. Ang boses niya ay malinaw at umaaling-awngaw sa buong yate. Sapat na para marinig ng bawat panauhin. Pero nakalimutan mo yata. Ako ang naglaba, nagplansa, at nagtahi ng bawat pangarap na suot mo ngayon. Ako ang utak sa likod ng Aegis system na ipinagmamalaki mo. At ako rin ang tanging tao na may kapangyarihang bawiin ang lahat ng yan sa isang iglap. Hindi totoo yan. Admiral, huwag kayong maniwala sa kanya. Nababaliw na ang babaeng ito. Ang sigaw ni Enzo, ang boses ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa Vice Admiral. Ngunit ang Vice Admiral ay hindi makagalaw.
Nakatingin siya sa isang folder na iniabot ng isa sa mga gwardiya ni Tessa. Sa loob niyon ay ang orihinal na mga blueprint ng Aegis na may lagda ni Dr. Tessa Valeriano, ang misteryosong Dr. S na matagal na nilang hinahanap. Captain Enzo Valeriano. Ang pagpapatuloy ni Tessa, ang kanyang boses, ay naging kasing tigas ng bakal. Bilang Chief Scientist ng National Defense at Head of the Aegis Project, opisyal kong binabawi ang lahat ng karapatan mo sa proyektong ito. At dahil sa pagnanakaw mo ng classified government documents at pagpapanggap bilang may akda nito, ang iyong promosyon ay formal na kinakansela. Dahan-dahang lumapit si Tessa kay Enzo. Sa harap ng lahat ng tao, hinawakan niya ang mga insignia sa balikat ni Enzo, ang mga bituin na pinangarap nitong makuha. Sa isang mabilis na galaw, pinunit ni Tessa ang mga ito mula sa uniforme ni Enzo. Ang tunog ng napupunit na tela ay tila tunog ng nagugunaw na mundo ni Enzo. Hindi mo deserve ang suot mo, Enzo, dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagnanakaw, kundi sa dangal na kailanman ay hindi mo natutunan. Ang bulong ni Tessa, sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Napaluhod si Enzo sa sahig ng yate, ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa basang kahoy. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang karangalan, at ang kanyang hinaharap ay naglaho ng parang bula sa harap ng babaeng itinapon niya sa ulan. Wait! Paano ako? Ang daddy ko! Ang sigaw ni Bella, pilit na sumisingit sa gitna ng eksena. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Tumingin si Tessa kay Bella nang may halong pait at awa. Ang daddy mo, Bella, ay kasalukuyan ding sumasailalim sa imbestigasyon dahil sa pakikipagsabwatan sa inyong mga ilegal na kontrata. Wala nang magliligtas sa inyo ngayon. Habang pinalilibutan ng mga sundalo sina Enzo at Bella, tumingala si Tessa sa asul na langit. Ang hanging dagat na dati ay amoy lason para sa kanya, ngayon ay amoy kalayaan na. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Ang aninong matagal na nagtago ay siya nang nagbibigay ng liwanag sa katarungan. Huwag mo akong hawakan gamit ang mga kamay na pumatay sa dangal ng ating pamilya, Enzo. Ang bawat luhang ilalabas mo ngayon ay hindi na katarungan, kundi isang huling pagtatangka na lokohin ang sarili mo. Ang boses ni Tessa ay pumailan lang sa gitna ng nagugulawang yate. Kasing lamig ng hanging dagat na nagpapalipad sa mga punit na dekorasyon ng kasal. Nakaluhod si Enzo sa kanyang harapan. Ang puting unipormeng kanina lang ay simbolo ng kanyang kapalaluan, ay may mga mantsa na ngayon ng dumi mula sa sahig. Ang tunog ng malamig na bakal ng mga posas na dahan-dahang humahalik sa kanyang mga pulso ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Sa tabi niya, si Bella ay pilit na kumakawala sa mga sundalo. Ang kanyang mamahaling gown ay sumabit sa mga sirang upuan. Nagpapakita ng mga punit na tila ba sumisimbolo sa kanyang nawasak na reputasyon. Ang bawat sigaw niya para sa kanyang ama ay walang nakuhang sagot. Dahil sa mga sandaling iyon, ang Vice Admiral ay kasalukuyan na ring inaakay pababa ng barko ng mga operatiba ng Intelligence Service. Tessa, mahal ko, pakinggan mo ako. Ang hagulgol ni Enzo, ang boses niya ay nanginginig at puno ng desperasyon. Ginawa ko lang naman ang lahat para sa atin. Para kay Leah. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng buhay na karapat-dapat sa inyo. Patawarin mo ako. Babawi ako. Uumpisahan natin muli. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa. Isang tunog na puno ng pighati na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng 10 taong pagtitiis. Para kay Leah, ang lakas ng loob mong gamitin ang pangalan ng anak mo matapos mo kaming itapon sa gitna ng ulan nang walang matuluyan. Noong nangangailangan ng gamot at kalinga ang anak mo, nasaan ka? Nasa silid ka ng ibang babae, namimili ng alahas gamit ang perang ninakaw mo sa akin. Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora, ang ina ni Enzo, na kanina lang
ay nakaupo sa VIP table. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging matapobre tungo sa isang mapanlinlang na amo. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga pekeng luha. Tessa, anak, alam ko namang mabuti ang puso mo. Kami ang pamilya mo. Nagkamali lang si Enzo, nadala lang siya ng ambisyon. Huwag mo naman kaming pabayaan ng ganito. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao, ang kahihiyan ng pamilya Valeriano. Ang pagsusumamo ng matanda. Ang boses ay tila isang ahas na naghahanap ng butas para makalusot. Tiningnan ni Tessa ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pangarap ng isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtataboy sa sariling dugo sa kalsada. At tungkol sa kahihiyan, kayo ang gumawa ng sarili ninyong libingan, Doña Aurora. Ang tanging pamilya na mayroon ako ay ang anak ko na kasalukuyang nagpapagaling mula sa pinsalang idinulot ninyo. Sa isang hudyat ni Tessa, dinala na ng mga sundalo sina Enzo at Bella patungo sa isang maliit na speedboat na magdadala sa kanila sa detention facility sa Pampang. Ang bawat hakbang ni Enzo ay mabigat. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi na makatingin sa mga dati niyang kasamahan sa serbisyo na ngayon ay may halong pandidiri ang tingin sa kanya. Naiwan si Tessa sa gitna ng yate. Pinalilibutan ng mga labi ng isang marangyang pagdiriwang na naging isang formal na paghuhukom. Ang bawat bulaklak na natapakan at ang bawat basong nabasag ay tila mga alaala ng kanyang nakaraan na kailangan na niyang walisin. Handa na po ang sasakyan niyo, Doktora. Ang ulat ni General Ramirez. Nailipat na rin ang lahat ng accounts ni Captain Valeriano pabalik sa pangalan niyo. Ang lahat ng nakaw na yaman ay kinuha na ng gobyerno bilang bahagi ng danyos. Tumango si Tessa, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang kakaibang guwang. Wang sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay nakamit na niya, ngunit ang sugat ng 10 taon ay hindi basta-basta maghihilom ng isang gabi ng paghihiganti. Pumunta siya sa dulo ng yate at tumingin sa malawak na karagatan. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang maging kahel, nagbibigay ng huling liwanag sa isang mahabang araw. Kinuha niya ang kanyang wedding ring, ang huling simbolo ng kanyang pagkakatali kay Enzo, at pinagmasdan ang nakaukit na pangalan nito sa loob. Dahan-dahan niyang binitawan ng singsing. Ang paglubog nito sa asul na tubig ay hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang bawat bula na lumabas mula sa ilalim ay tila isang buntong hininga ng kanyang kaluluwa. Paalam, Enzo, at salamat. Dahil sa pagdurog mo sa akin, natagpuan ko ang tunay na lakas na matagal ko nang itinago. Ang bulong ni Tessa. Habang naglalakad siya patungo sa helicopter, isang itim na folder ang iniabot sa kanya ng kanyang abogado. Doktora, may isang bagay pa kaming nahanap sa mga gamit ni Enzo. Isang liham na hindi niya natuloy ipadala sa inyo. 10 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Tessa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng lumang papel. Ano ang lihim na itinatago ni Enzo mula pa noong simula? At mababago ba nito ang lahat ng alam niya tungkol sa kanilang nakaraan? Ang pinakamasakit na bahagi ng paglimot ay hindi ang pagkawala ng galit, kundi ang pag-alala sa pag-ibig na akala mo ay totoo. Nakatitig si Tessa sa madilaw na papel na hawak niya habang nakaupo sa tabi ng kama ni Leah. Ang amoy ng antiseptic sa loob ng ospital at ang mahinang pag-ugong ng aircon ay tila nagbibigay ng isang mapayapang puwang para sa kanyang naguguluhang isip. Sa kabilang dako ng bansa, si Enzo ay kasalukuyang nakakulong sa isang malamig na selda. Hinihintay ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ngunit dito sa silid na ito, ang tanging mahalaga ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak. Dahan-dahang binuksan ni Tessa ang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Mga letrang medyo tabingi, ang estilo ni Enzo noong sila ay nagsisimula pa lamang sa probinsya. Tessa,
Ang simula ng sulat, natatakot ako. Natatakot ako na balang araw ay magising ka at ma-realize mong hindi ako sapat para sa talino mo. Nakikita ko kung paano mo ayusin ang mga makina, kung paano ka mag-isip ng mga bagay na hindi ko man lang maunawaan. Pakiramdam ko, habang umaakyat ka, naiiwan ako sa lupa. Gusto kong maging kasing ningning mo, Tessa. Gusto kong maging lalaking karapat-dapat na tumayo sa tabi mo, hindi lang anino mo. Naramdaman ni Tessa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang liham na ito ay isinulat 10 taon na ang nakalilipas bago pa malunod si Enzo sa kapangyarihan. Dito niya napagtanto ang ugat ng lahat. Ang insecurity ni Enzo ang naging lason. Sa halip na maging inspirasyon ang galing ni Tessa, itinuring niya itong banta. Kaya naman, nang dumating ang pagkakataong magnakaw ng kredito at humanap ng ibang babaeng magpaparamdam sa kanya na siya ang mas malakas, hindi siya nag-atubiling itapon ng asawa. Maling landas ang pinili mo, Enzo. Ang bulong ni Tessa, ang boses ay tila isang marahang pag-ihip ng hangin sa gabi. Hindi mo kailangang hilahin ako pababa para lang umangat ka. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Aris, ang doktor na matagal nang nag-aalaga kay Leah at isa sa mga kakaunting kaibigang naging tapat kay Tessa. Sa kabila ng lahat, may dala siyang tasa ng mainit na tsaa at isang banayad na ngiti na hindi humihingi ng anumang kapalit. Kailangan mong magpahinga, Tessa. Tapos na ang gera. Nanalo ka na. Ang sabi ni Aris habang inilalapag ang tsaa sa maliit na lamesa. Nanalo nga ba ako, Aris? Ang tanong ni Tessa habang tinitingnan ang payapang mukha ni Leah. Nakuha ko ang hustisya, nabawi ko ang dangal ko, pero ang 10 taon ng buhay ko na ibinigay ko sa taong hindi pala ako tunay na nakilala. Paano ko yon babawiin? Naupo si Aris sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi mo mababawi ang panahon, pero maari mong simulan ng pagbuo ng bago. Ang sugat ay hindi humihilom sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi na ng iyong lakas ngayon. Hinawakan ni Aris ang kamay ni Tessa, isang hawak na puno ng respeto at pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang itago. Samantala, sa loob ng piitan, si Enzo ay nakaupo sa isang matigas na semento. Ang kanyang marangyang uniforme ay pinalitan na ng orange na damit ng preso. Wala na ang mga medalyang kumikinang, wala na ang mga taong yumuyukod sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga susi ng gwardiya na tumatama sa mga rehas na bakal, isang paalala na ang kanyang kalayaan ay isa na lamang alaala. Naalala niya ang mukha ni Tessa sa yate. Ang mukha ng babaeng itinuring niyang basura ay ang huling bagay na nakita niya bago magdilim ang kanyang mundo. Isang mapait na luha ang gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang ginawa, kundi dahil sa sakit ng pagkatalo. Tessa, ang mahinang ungol ni Enzo, ngunit ang kanyang tinig ay tila nilamon lamang ng 4 na sulok ng kanyang selda. Bumalik ang eksena sa ospital. Inayos ni Tessa ang kumot ni Leah at hinalikan ng noo ng anak. Kinuha niya ang liham ni Enzo at dahan-dahan itong pinunit sa maliliit na piraso. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa lalaking sumira sa kanya. Para sa atin ito, Leah, ang sabi ni Tessa. Isang tawag mula sa kanyang radyo ang bumasag sa katahimikan. Doktora, ang National Security Council ay humihiling ng inyong presensya sa Lunes. May bago tayong proyektong kailangang simulan para sa proteksyon ng bansa. Tumingin si Tessa sa labas ng bintana. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa lungsod. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon,
Handa na siyang harapin ang mundo nang hindi na kailangang magtago sa anino ng sinuman. Ngunit bago siya umalis, may isang huling dokumento siyang kailangang pirmahan, ang formal na paglilipat ng lahat ng natitirang ari-arian ni Enzo sa isang trust fund para sa pag-aaral ni Leah na mag-iiwan kay Enzo na walang kahit isang sentimo sa kanyang paglabas sa kulungan 10 taon mula ngayon. Handa na ba si Tessa na tuluyang talikuran ang nakaraan? O meron pa ring bahagi ng kanyang puso na naghahanap ng kasagutan mula sa lalaking kailanman ay hindi siya naintindihan? Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mong pusong pagod na sa bigat ng galit. Ang bawat hakbang ni Tessa sa malamig na pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang mundong ayaw na niyang balikan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang matatag na ritmo na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Ang amoy ng lumang bakal at ang malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga rehas ay tila isang paalala ng linyang naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Huminto siya sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, naupo ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Ang Enzo na dati ay laging maayos ang buhok, ang Enzo na laging makintab ang uniforme, ay pinalitan ng isang taong may mapupungay na mata, payat na pangangatawan, at suot ang isang kupas na orange na t-shirt. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakataas sa pagmamataas, ay nanginginig habang dahan-dahang hinahawakan ang telepono para makipag-usap. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang telepono. Ang malamig na plastik nito sa kanyang tenga ay tila isang tulay sa pagitan ng dalawang buhay na dati ay iisa. Ngunit ngayon ay magkabilang panig na ng mundo ang layo. Nandito ako, Enzo, para sa huling pagkakataon. Ang simula ni Tessa, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng galit. Tessa, salamat. Salamat at pumunta ka. Ang nanginginig na sagot ni Enzo. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Kumusta si Leah? Binabanggit ba niya ako? Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na, sorry si Papa. Sabihin mo sa kanya na babawi ako kapag nakalabas na ako rito. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Masaya na si Leah, Enzo. Hindi na siya nilalagnat tuwing gabi. Hindi na rin siya nagtatanong kung bakit hindi dumating ang tatay niya sa kanyang kaarawan. Ang tanging alam niya ngayon ay meron siyang nanay na hinding-hindi siya iiwan. Napayuko si Enzo. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kamay. Napakalaki ng pagkakamali ko, Tessa. Nilamon ako ng ambisyon ko. Akala ko, kapag nasa itaas na ako, doon ko lang mahahanap ang respeto na kailangan ko. Pero sa pag-akyat ko, tinapakan ko ang tanging tao na tunay na nirespeto at nagmahal sa akin. Pinapatawad na kita, Enzo, ang sabi ni Tessa. Ang boses niya ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng unos. Nanlaki ang mga mata ni Enzo at tumingin siya kay Tessa nang may halong pag-asa. Talaga? Ibig bang sabihin, pwede pa tayong magsimula muli? Pwede ko pa bang mabawi ang pamilya ko? Dahan-dahang umiling si Tessa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang pait na idinulot mo. Pinapatawad kita para kapag tumingin ako sa salamin, hindi na ang biktima mo ang makikita ko, kundi ang babaeng nakalaya na sa'yo. Pero ang pamilya, ang tiwala, iyon ay mga bagay na minsan mo lang hawakan, Enzo. At nang bitawan mo ang mga yon sa gitna ng ulan, tuluyan na itong tinangay ng agos. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghikbi ni Enzo at ang mabibigat na hininga ng iba pang mga bilanggo sa paligid. Para kay Enzo, ang salitang patawad ay tila isang pinakamasakit na parusa.
dahil naramdaman niya ang kalayaang ibinibigay ni Tessa habang napagtatanto niyang hinding-hindi na niya ito muling mahahawakan. May iniwan akong dokumento sa abogado mo, ang huling sabi ni Tessa. Ang lahat ng ari-ariang natira ay nakapangalan na kay Leah. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Aalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga ko sa bansa. Paalam na, Enzo. Huwag mo nang hintayin ang susunod kong pagbisita dahil ito na ang huli. Ibinaba ni Tessa ang telepono. Hindi na niya hinintay ang tugon ni Enzo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Tila ba ang huling hibla ng kadena ay tuluyan ng naputol. Nang lumabas siya sa gate ng piitan, sinalubong siya ng isang mainit na sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul at ang simoy ng hangin ay amoy kalayaan. Doon, sa tapat ng kanyang sasakyan, nakatayo si Dr. Aris kasama si Leah na masayang tumatakbo patungo sa kanya. Mama! Mama! Tingnan mo, may nakuha akong star sa school. Ang masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang maliit na sticker sa kanyang palad. Binuhat ni Tessa ang kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Tumingin siya kay Aris na naghihintay ng may respeto at isang ngiting puno ng pangako. Sa sandaling iyon, alam ni Tessa na ang kanyang buhay ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sa sakit ng nakaraan. Ang kanyang buhay ay tungkol na sa pagbuo ng mga bagong alaala, sa pagtulong sa bansa, at sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Habang umaandar ang kanilang sasakyan palayo sa matataas na pader ng kulungan, tiningnan ni Tessa ang abot-tanaw. Isang bagong pahina ang bumukas, at sa pagkakataong ito, siya na ang nagsusulat ng bawat salita. Handa ka na ba sa ating bagong pakikipagsapalaran, Leah? Ang tanong ni Tessa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Opo, Mama. Basta kasama kita, hindi na ako natatakot. Ang sagot ng bata. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Tessa sa rearview mirror. Ang piitan ay naglalaho na sa paningin, gaya ng lahat ng kanyang pighati. Ang hinaharap ay maliwanag. At sa wakas, ang Dr. Valeriano na matagal nang nagtago sa anino ay handa nang magningning sa sarili niyang liwanag. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang satellite phone. Isang tawag mula sa International Defense Council. May isang bagong krisis na umuusbong at tanging ang utak lamang ni Tessa ang makakapaglutas nito. Magagawa kaya ni Tessa na pagsabayin ang kanyang tungkulin bilang ina at ang kanyang responsibilidad sa mundo? O ang bagong hamon na ito ay muli na namang maglalagay sa kanya at sa kanyang anak sa gitna ng panganib? Lumipas ang 5 taon, na tila ba isang mabilis na pag-agos ng tubig sa isang malinis na ilog. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay dahan-dahang hinilom ng panahon. Iniwan lamang ang mga pilat na nagsisilbing medalya ng katatagan para kay Tessa. Sa isang dalampasigan sa Bataan, kung saan matatagpuan ang bago at pinakamodernong research hub ng bansa, nakatayo si Tessa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila. Isang tanawin na tila ba isang higanteng canvas na ipininta ng tadhana. Wala na ang amoy ng luma at isda na dati ay ikinahiya niya. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang amoy ng malinis na hangin ng dagat at ang bango ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na humahampas sa kanyang mga binti dahil sa banayad na ihip ng hangin. Mama! Look! Ang taas na ng lipad ng saranggola ko! Ang masayang sigaw ni Leah. Ang bata ay 12 taong gulang na ngayon, matangkad, malusog, at may mga matang nagniningning sa talino at kagalakan. Wala na ang bakas ng sakitin at takot na batang itinapon sa ulan. Lumapit si Tessa sa kanyang anak at hinaplos ang pisngi nito. Ganyan talaga ang pangarap, Leah. Kapag matatag ang iyong pagkakahawak at marunong kang sumabay sa hangin,
Walang limitasyon ang kaya mong marating. Sa hindi kalayuan, naglalakad si Dr. Aris patungo sa kanila. May dalang 2 baso ng sariwang juice. Ang kanyang presensya ay tila isang tahimik na sandigan na laging handang umalalay. Hindi naging mabilis ang kanilang ugnayan. Ito ay isang mabagal na proseso ng pagbuo ng tiwala at pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa isang malalim at matulungin na pagmamahalan. Masyadong malalim ang iniisip ng ating chief scientist, ang biro ni Aris habang iniabot ang baso kay Tessa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa balikat ni Tessa, isang maliit na kilos na puno ng pagpapahalaga at seguridad. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Aris. Ang sagot ni Tessa habang sumasandal ng bahagya sa balikat ng lalaki. Salamat sa pananatili. Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng lalaki ay kailangang maging hari para rumespeto ng isang reyna. You built your own kingdom, Tessa. I'm just lucky to be a part of it. Ang bulong ni Aris, ang boses ay puno ng katapatan. Sa kabilang dako, ang balita tungkol kay Enzo ay madalang na lamang makarating. Ayon sa huling ulat, siya ay nakalaya na matapos ang ilang taon dahil sa good behavior, ngunit wala na siyang pangalan at wala na siyang yaman. Namumuhay siya sa isang maliit na probinsya, nagtatrabaho bilang isang hamak na mekaniko. Ang trabahong dati ay minamaliit niya. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang nursing home, mag-isa at pilit na inaalala ang mga panahong akala niya ay sila ang may-ari ng mundo. Nahanap na ba ni Tessa ang kapatawaran? Oo. Pinatawad niya si Enzo, hindi dahil nararapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para panatilihing kulungan ng galit. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pag-alala rito nang wala nang nararamdamang hapdi. Ang aral na iniwan ng kwento ni Tessa ay simple. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa ranggo ng kanyang asawa, sa ganda ng kanyang gown o sa yaman ng kanyang pamilya. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa dangal, sa talino, at sa kakayahang bumangon mula sa putikan nang hindi nawawala ang kabutihan ng puso. Ang bawat labandera o asawang nasa kusina lang ay may potensyal na maging arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Basta't huwag niyang hahayaang iba ang humawak ng pluma ng kanyang buhay. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa dalampasigan, ang 3 figura ay naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang tunog ng tawanan ni Lia at ang marahang pag-uusap ni Tessa at Aris ay humahalo sa himig ng mga kuliglig at ang banayad na hampas ng ngalon sa pampang. Ang lihim ni Tessa ay wala na sa mga anino. Ito ay naging isang bukas na aklat ng pag-asa, nagpapaalala sa lahat na matapos ang pinakamadilim na unos, ang bukang liwayway ay laging mas maliwanag para sa mga taong marunong maghintay at lumaban.